Sa video na ito, ituturo ko kung ano ang mga best practices pagka nagpapisa kayo sa incubator papunta sa brooder. Andito ko ngayon sa ating hatchery, no. Ito yung mga incubator natin, no. We have 3 incubators dito, no. Itong mga swing natin, tapos itong roller natin. Then nandito yung brooder natin sa likod. Ngayong araw, pipisa yung ating November 19, pang 21 days nila sa November 19. Etong mga chicks na to ay naka-reserve na. Papakita ko sa inyo. Ayan. Puntahan natin. Ayan. Ito yung incubator natin na magkahiwalay ang hatcher sa kayong setter. Ito yung setter. Ito naman yung hatcher. Pakita ko sa inyo. Ayan, so ito na yung mga sisiw natin. Ang dami nang napisa. Ang dami nang napisa. Pang ano pa lang nito, 19 days today. So tomorrow 20 days nila, then 21 days. May 2 araw pa sila. Pero dito halos half na ang napipisa eh. Kalahati na ang napipisa. Ayan. Ayan, dami. Ayan sila. So ang ginagawa ko dyan, pagka sa 19 days, unti-unti na ako nag-aalis ng mga shell dyan kasi nakakasikip din yun eh. Saka kasi yung mga shell, saka yung mga excess nilang mga liquid, minsan nagiging lapit din yun ng langgam, nilalanggam sila, kaya kailangan malinis sila time to time. Tapos yung mga tuyong sisiw, i-release na natin at ilalagay natin sa brooder kasi hindi mo pwede silang ibabad dito. Minsan kasi na-experience ko, tinagalan ko yung pag-alis nila dito sa hatcher na overheat, namatay yung ibang sisiw, nagkaroon ng heat stroke. So magandang may lipat sila sa brooder once tuyo na yung balahibo. Like, magbigay tayo na example. Kukuha tayo ng ilang sisiw dito na tuyo na ang balahibo. Kagaya na itong ganito, ganyan, ganyan. Pagka tuyo na yung balahibo, kagaya na yan, yan, pwede na yang i-release at ilagay sa brooder. Okay? Okay, sa mga beginner pa, no, sa mga baguhan pa sa pag-incubate, no, minsan kasi na-experience ko, excited ako masyado. Etong ganito, pag may nakakita kayo nakakarak, gusto nyo buksan, gusto nyo tulungan. Okay, pagka 19-20 days pa lang sila, huwag nyo tutulungan kasi makakalabas yan kusa sa kanila. No, makakalabas yan kasi pag tinulungan nyo yan, tinuklat nyo yung mga shell nyan, posibleng dumugo, mapasama sa kanila. So ngayon, tutulungan mo lang yan pagka extended na, kumbaga 22 days na, hindi pa sila nakakalabas, doon pwede mo na silang tulungan. Pero pagka nasa stage pa rin sila, napasok pa rin sa hatching period nila, yung 19 to 21 days, wag na wag nyo tutulungan kasi hindi nyo sila natulungan, kundi napasama pa. Okay? Eto, panoorin nyo itong isa na to. Ayan, ayan, nakikita nyo siya ngayon. Nag-hatch siya ngayon, oh. Pinipilit niyang makawala. Ayan, pag tinanggal ko yung shell niya, nakawala na yun, eh. Ayan, oh. Nakita nyo, pagod na pagod. Ang mga sisiw, pagka bagong labas yan, pagod na pagod yan. Talagang hindi yan gagalaw ng mga ilang minuto, no? Kasi, napagod sila sa pagpakawala nila dun sa mismong shell. So, pagka ganyan, huwag kayong magpapanik, kayaan nyo lang siya, matutuyo yan, magiging okay sila. So, ang pinaka-tips ko pag mag-incubate kayo, lalo first timer, hayaan nyo lang, natural na yung mapipisa. Alam ng sisiw yan. Okay, so ito na yung mga napulot nating eggshell, no. Yung iba, ginagamit to, pinapatuka ulit sa manok. Pwede nyo rin tong durugin, patuyuin, ilagay sa halaman. O kaya, pwede nyo rin tong ibenta. Kasi nabibenta to. Mahal lang per kilo ng mga eggshell. Kasi ginagamit to dun sa mga nagtatanim bilang source ng calcium ng halaman nila. Dati nung nagtatanim ako ng mga gulay, bumibili pa ako ng ganyan. Yung mga durug na eggshell para ilagay sa halaman. Kasi maganda yun para pag nilagay sa halaman, hindi nalalaglag yung mga bunga, matibay, kasi kailangan din ng calcium ng halaman. So, pwede nyo ipunin yung ganito. Ito yung brooder ng sisiw natin. Ito. Ayan. Dito natin ilalagay yung mga bagong pisa nating sisiw. Ito yung first stage ng pag-aalaga ng sisiw, no? Ngayon, lilinisin natin. Dapat walang dumi, walang bakterya, kasi siyempre, sisiw pa lang sila, basal, no? Kaya kailangan ma-disinfect yan. So ngayon, dahil tapos na natin linisin, no, i-disinfect natin para ma-sure lang talagang walang may iwang mga bacteria and viruses, no. Ayan, pipisit lang ako ganyan. Ayan.
Okay, punta naman tayo sa pakainan ng mga sisiw, no? May dalawang klase ng pakainan ng mga sisiw. Tatlo nga yan eh. Meron pang yung chick feeder, yung walang mga takip, no? Pero eto muna tayong dalawa, no? Ano ba yung mas better dito, no? Meron tayo ditong rectangle, then meron tayo ditong tawag dito ay tube feeder, no? Sa akin, sa unang araw ng mga sisiw, ang pinaka the best ay ito. Kasi mas mababa siya. Mas mababa yung height niya, maabot ng mga sisiw. Ang disadvantage kasi nito, no, pwede rin naman ito, pero ang disadvantage nito, based on my experience, no, naiipit yung mga sisiw dito. Kasi dahil nandito yung feeds, no, pag di mo na malayan, konti na yung feeds, pilit nilang inaabot. Hanggang sa minsan, naiipitan ako ng sisiw dito, napipilayan, yung iba nadadaganan ng ibang kumakain. So, para maiwasan yun, mas maganda yung mga gantong tube feeder, yung maliit lang, wag yung sobrang laki kasi pag sobrang laki, mataas yung ganyan, ganun din. So eto, tamang-tama to sa mga day-old chicks hanggang week-old chicks. Then minsan pagka 2 weeks old na, nagpapalit na ako, eto na ginagamit ko. Pwede rin naman ito, pero minsan kasi pumapasok naman sila dito pag walang takip. Siyempre, pagka magbibigay kayo ng tubig or pakainan, linisin nyo muna. No, hugasan nyo parang nagugas lang ng plato, then ibilad nyo para sure na mawala yung bacteria. Kasi gusto natin na yung sisiw natin, hindi tayo magbibigay agad ng antibiotic, lalo pagka sisiw pa sila. Kasi pag nagbigay tayo ng ganon, ang mangyayari, mababansot sila. Kasi mamamatay yung mga good bacteria, papangit yung gut health nila, then yun na, mababansot, magiging sakitin. So gusto natin, sa unang days ng mga sisiw, no, lahat malinis, kumbaga, walang mga bacteria, walang mga viruses. So para maiwasan yun, dapat talaga cleanliness ang priority natin, lalo na pagka sa brooding stage ng mga sisiw. So ngayon, magbibigay na tayo ng inumin ng mga sisiw. Kalahati lang yan, no? Kasi mahina po uminom ang mga sisiw pagka day old pa lang. Then magbibigay tayo ng Progastro Plus, no? Probiotics to na may vitamins, no? And amino acid. Kasi kailangan to ng mga sisiw para sa early stage nila, ma-develop agad nila yung good gut health, no? Magandang bituka, no? Kasi ang immune system ng manok or sisiw ay 70% nasa bituka. So kung hindi maganda ang gut health, hindi lalaki ng maganda. Tapos para maiwasan ng mortality, ito yung binibigay natin. At the same time, kaya laging ito yung binibigay ko, no, kasi ito hindi madaling mapanis. So kahit na tumagal siya ng 8 hours, hindi pa siya panis, hindi makakasama sa mga sisiw natin. Sa pagbibigay niya, no, tatansyahin nyo lang, itong mismong takip, ito yung pinakapanukat niya. Isang puno nito is 15 ml. So dahil sisiw pa lang sila, malaki pa yung dosage natin, magbibigay tayo ng 10 ml kasi konti lang inilagay kong tubig. Halo nyo lang siya sa tubig. Then okay na yan. Ang kagandahan pa dito, dahil nga mababa na ang pH level ng Progastro Plus, kung malagyan man ng ipot, ng bakterya, hindi mabubuhay ang bakterya dito sa painuman na to dahil nga acidic siya. Mababa yung pH level, kaya maganda. Hindi makakasama, hindi magiging sakitin ng mga sisiw. Ito na yung itsura ng brooder natin. As you can see, tinansya ko lang yung taas na ito para sa height ng sisiw natin. Pero kung mas mababa, pwede ko pa itaas yan. Then ito yung pakainan natin. Ito yung brooder natin. Puno na ng dyaryo. Kasi kailangan niyang dyaryo para hindi mahanginan ng paa ng sisiw. Kasi pagka nahanginan, lalamigin sila. Pwedeng hindi kumain, hindi uminom, mababansot, mamamatay. So ito yung magiging itsura. Ngayon, nilipat na natin yung mga sisiw. Ito na ngayon yung mga sisiw na partial release natin kasi mga tuyo na to, no? Ayan, karamihan dito Rhode Island pero iba-ibang breed to. Ilalagay na natin sila sa brooder pero pipicturean ko muna kasi ang cute nila. Ito na yung mga sisiw natin na yan. Sobrang cute niya, no? Kagaya na itong isa na to. Ayan, si Rama to. Ay, Cornish yata to. Ito yung unang Cornish na sinalang ko. Ayan, ang liit-liit niya. Then ito, ay Cornish nga itong dalawa. Ito yung unang dalawa. Ito yung Cornish, oh. Then meron tayo ditong US Silky, sobrang cute. Yan yung US Silky natin, no? Sobrang cute ng mga silky. Then meron din tayong super liit dito na si Rama. Siguro pagka matadaganan to, ililipat ko to. Super liit, oh. Ayan sila, ang cute. Then meron tayong kakaiba ditong kulay na si Rama, oh. Ayan, oh, kakaiba yung kulay, patsi-patsi. Bilang pa na po sa video natin na to, no, ito kinobera natin ito ng ganito. Ayan, kinobera natin itong foam na to. Then ito lang yung nakalitaw na part niya sa taas para lang sumingaw dito yung ammonia kung iipot man sila.
Then meron ako mga butas na nilagay dito. Kasi pagka mga sisiw pa lang, dapat medyo kulob ang kulungan nila. No, then maganda rin yung circulation ng air. Kasi pagka sobrang kulob naman, pwedeng magkaroon ng ammonia build up, magkaroon ng sipon. So kailangan pa rin may singawan, pero yung singawan mo hindi siya sobrang kumbaga hindi siya sobrang mapapasukan ng hangin, hindi mahampas ng hangin na malakas kasi yun yung kalaban ng mga sisiw, yung lamig. Okay? So ito yung itsura nila sa loob ngayon. Ayan o. Kung nakikita nyo, ayan sila. Ayan sila ngayon.